Ito si Rick. Ayaw niya mag-video ngayon pero pinindot mo ang video niya kaya nasa dagat na siya. Pinapanto ko siya sa ilalim ng walang kagamitan, nakasuot lang ng salawal. Ganyang eksperimento. Sa 1 metrong lalim, tumataas na ang presyon at umiimpis ang hangin sa baga. Sa 5 metro, lumulubog ang eardrums ni Rick. Sa 10 metro, doble na ang presyon kaysa sa ibabaw. Ang baga ay lumiliit ng halos 1 kapat. May pakiramdam ng bigat sa dibdib. Upang di masira ang internal organs, lalo na ang tenga at sinuses, kailangan i-equalize ang presyon. Takpan ng ilong at hipan. Ito ang tinatawag na pag-i-equalize. Sa 20 metro, tripleng presyon. Ramdam ni Rick ang matinding presyon sa ulo at mata. Kulang oxygen. Bumagal utak, lumabo paningin, kumupas kulay. Nalilito siya, di alam ang taas sa baba. Delikado, pwedeng lumangoy pababa, akala umaakyat. Bumibilis ang pulso ni Rick. Walang oxygen. Mawawala na sana ng malay. Kinailangan kong umaksyon. Binababaan ko siya ng salaming kapulan na may daloy ng hangin. Ngayon humihinga na si Rick ngunit ang iba ay pareho pa rin. Masikip sa kapula. Patuloy na dumidiin ang presyon sa kanyang katawan. Bawat hininga ay matalas at malalim parang sa maskarang goma. Sa pader, naririnig ang baluktot na ingay, pag-ikot ng tubig at pagyanig ng malalayong bagay. Ang tunog ay galing sa napakalayo. Hindi ito nakikita at nakakalito. Sa lalim na 40 metro, nagsisimula ang epekto ng nitrogen narcosis. Ang hangin ay may nitrogen at sa mataas na pressure, ito ay nakakaapekto sa nerbiyos. Para itong bahagyang pagkalasing, bumabagal ang galaw, naguguluhan ang isip. Ngumingiti si Rick ng walang dahilan, ito ay masamang senyales. Nagiging mabagal ang reaksyon niya at kahit simpleng utos ay hindi niya agad maunawaan. Sa ganyang lalim, kailangan ng espesyal na gas para sa pagdadive. Sa 60 metro, halos wala ng liwanag. Mas madilim dito kaysa sa anumang kuweba. Kaunti lang ang tulong ng ordinaryong flashlight. Lumilihis ang sinag nito sa tubig. Binuksan ang ilaw sa dome. Pero halos wala pa ring makita si Rick. Kulang sa kaibahan ng paningin niya. Nagiging sanhi ito ng maling akala. Nakakakita si Rick ng mga galaw na wala naman. Normal lang ito sa sensory overload. Ang utak mismo ang gumagawa ng katotohanan. Hindi nito malaman kung ano ang totoo. Hindi rin kung ano ang gawa-gawa lang. Sa 80 metro, lampas 9 na atmosfera ang presyon. Lumakas ang epekto ng mataas na presyon sa katawan. Bumagal ang pagkontra ng kalamnan at nawala ang lambot ng mga tissue. Hirap kumilos si Rick. Nararamdaman niyang hindi niya lubos maitwid ang mga daliri. Dahil sa lamig, nagsimula siyang manginig ng bahagya. Kinukuha ng tubig ang init ng 25 beses na mas mabilis kaysa hangin. Kung walang espesyal na kasuotan, nagsisimula ang hypothermia dito sa loob lang ng ilang minuto. Bumaba rin ang temperatura sa loob ng simboryo. Sa 100 metro, hindi na makayanan ng simboryong salamin. Nagsisimulang sirain ito ng maliliit na lomet at pagyanig. Upang hindi madurage si Rick, inilipat ko siya sa deep sea suit. Ito ay mabigat at malaki, ngunit nagbibigay proteksyon. Ngayon, nakahiwalay na si Rick sa tubig. Kung hindi siya mabubuhay. Anumang pagkakamali ay maaaring nakamamatay. Nililimitahan ng helmet ng suit ang paningin. Mahirap lumiko ng ulo dahil sa tigas ng suit. Sa 150 metro, kawalan lang ang nakikita ni Rick. Sa gayong lagay, nagsisimula ang guni-guni sa pandinig. Ang utak kulang sa impormasyon, lumilikha ng ingay at tunog na wala. Nakakarinig si Rick ng mga katok, tila may tao sa tabi niya. Normal ito sa matinding pag-iisa sa ilalim ng tubig. Tinatawag itong pagkagambala sa pandinig ng mga doktor. Ang pinakamapanganib ay ang maniwala sa mga tunog na ito. Sa 200 metro, lumalala ang disorientasyon ni Rick. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Walang ilaw. Nasa 4 na grado ang temperatura. Nagtitipid ang katawan. Bumagal ang tibok ng puso. Nagbabago ang daloy ng dugo. Mula sa mga dulo ng katawan patungo sa mahalagang organ. Kaya nagiging asol ang mga daliri ni Rick. Hindi ito panganib sa buhay. Ngunit senyales na lumalamig ang katawan. Mabagal gumalaw si Rick, parang nasa matamis na syrup. Sa lalim na ito, ang tao na walang proteksyon ay mamamatay sa loob ng ilang minuto. Sa 300 metro, ang presyon ay higit 30 atmosfera. Ito ay kritikal na antas. Sa ganitong kondisyon, literal na dudurugin ang walang proteksyong tao. Sumisikip ang hangin sa katawan halos zero. Maaaring pumutok ang organo dahil sa pagkakaiba ng presyon. Kahit sa spacesuit, maaaring pumutok ang mahinang bahagi ng disenyo. May problema si Rick sa pagsasalita. Apektado ng presyon ng kanyang nervous system. Kahit simpleng oo ay mabagal at hindi tiyak ang tunog.
Parang nasa slow motion na pelikula siya. Bawal din ang mabilis na pag-ahon. Posible ang decompression sickness. Bubuo ng bula ang gas sa dugo at babara sa ugat. Kung nagustuhan mo ang aming eksperimento ni Rick, mag-subscribe. Dahan-dahan ko siyang inaahon.